Hello everybody, ako si Attorney Chato Olivas. Doon sa part 1 ng video ko na entitled My Kidney Journey, kinuwento ko ang mga symptoms na naramdaman ko bago ko malaman na nasa advanced stage na pala ako ng kidney failure. Yun ang tinatawag na stage 5 CKD, meaning chronic kidney disease. Ibig sabihin, malapit na mag-fail or talagang nag-fail na ang dalawang kidneys. Hindi na ito gumagana. Kaya ang tawag din dito ay end-stage kidney disease or end-stage renal disease. Ang solusyon dito ay dalawa, dialysis or kidney transplant. Dalawang klase ang dialysis na dinaanan ko. Ang una ay ang hemodialysis na tinatawag din na HD. Ang pangalawa ay ang peritoneal dialysis na tinatawag din na PD. Nasubukan ko ang pareho. At ang pinakagusto ko ay PD kasi halos normal ang buhay ko sa PD. Ikukwento ko to sa inyo mamaya. Sa US or UK, ang pronunciation dito ay peritoneal dialysis. Sa atin, ito naman ay peritoneal. So, ang PD is a different kind of dialysis that is much kinder to the body. 18 months akong nag-dialysis at ang una ay HD for 8 months. Tapos, nag-shift ako sa PD for the remaining 10 months. So, kwento ko muna ang HD at maintindihan ninyo bakit ako nag-shift sa PD. May catheter na nilagay sa leeg ko na nakakabit sa loob ng katawan. Dalawa ang opening nito, isa ay kulay red kung saan dumadaan ang dugo palabas sa katawan, papunta sa dialysis machine, doon nililinis ang dugo at pagkatapos noon ay ibabalik ang malinis na dugo through the catheter, yung opening na kulay blue. Ibig sabihin, malinis na yung dugo. So, 4 hours akong nakahook up sa machine bawat session. Ganon ang usual number of hours ng mga nagdadialysis. So, 4 hours per session, 3 times a week. That's a total of 12 hours a week. Mahirap ang ganitong klaseng dialysis dahil physically nakakapagod. Noong una, nagtatrabaho pa ako habang nagdadialysis. Pero habang tumatagal, nanghihina na ako at wala akong magawa kung hindi matulog kasi parang inuubos ng dialysis ang lahat ng energy ko. At ganun din ang nararamdaman ng mga ibang nagdadialysis. So ang purpose ng dialysis ay linisin ang dugo at alisin ang excess na tubig sa katawan. Bakit? Kasi pag may kidney failure, dahil hindi na nagfa-function ang kidney, hindi na nakakalabas ang tubig sa katawan. Hindi masyadong nagpo-produce ng urine. So naiiwan ang fluid sa katawan, yung fluid na may toxin, kaya namamanas ang paa at binti. Pag sumobra ang tubig sa katawan, napupunta naman ito sa lungs, na nagkakaroon ng lung congestion. Mahirap huminga. Kaya ang fluid intake ay limitado. Dapat not more than 1 liter a day. That is 4 to 5 cups a day. Kasama dito ang lahat ng fluid, hindi lang tubig. Kasama sa bilang ang coffee, ang tea, ang soup, ice cream, kahit ano na natutunaw sa room temperature, yan ay considered na liquid. So, isipin nyo na lang, ang maiinom nyo lang ay 1 liter a day. Lalong sobrang hirap nito kung summer na mainit. So, para sa akin, ito ay isa sa pinakamahirap bilang dialysis patient. I mean, hemodialysis patient. So, di ba sabi ko, 3 times a week ang dialysis. Kung hindi na masyadong nagpo-produce ng urine ang patient, naiipon ang fluid sa katawan at inaalis ito ng dialysis machine 3 times a week lang. Minsan, 3 liters or minsan 4 liters pa ang hinahatak ng machine from the body. So isipin mo na lang, i-compare mo to sa isang kumot na kapag nilabhan, pipigain para mailabas ang tubig. Ganun ang nararamdaman ko pagkatapos ng dialysis. At I'm sure ganun din ang nararamdaman ng mga ibang HD patients. Parang piniga at inalis ang tubig sa katawan. Dadating ako sa dialysis center, naglalakad. Pag uwi ko sa sobrang panghihina, naka-wheelchair papunta sa kotse. Ako pa naman, very independent. Ayoko nang feeling helpless. Pero habang tumatagal, ang mga linggo at buwan, I was feeling helpless. Pero tinitingnan ko yung mga kasama ko sa dialysis center. Meron nga doon, may edad na, lalaki.
Mag-isa lang siyang nagpupunta sa dialysis center. Pagtapos ng kanyang dialysis, magpapahinga lang siya sandali, tapos sasakay siya sa jeep pa uwi sa bahay nila. Yung iba naman, hindi nila kayang bayaran yung 3 beses sa isang linggo. Ginagawa nilang 2 times a week. So, hindi rin yun mabuti para sa kanila. Pero ano ba ang choice nila? Meron din akong katabi dun sa dialysis center na hindi naman siguro siya matanda. Baka mas matanda pa ako sa kanya. Kaya lang, sa sobrang tagal na niyang nagda-dialysis, na tuyo na yung kanyang balat, pumuti na yung kanyang buhok, tapos ayaw na niya. So umiiyak siya pagka dumaan ng ilang oras. Iiyak siya, sabi niya, ayoko na, ayoko na, ayoko na. So hindi niya tinatapos yung dialysis. So yun yung mga na-encounter ko ng mga kasama ko. Meron nga bata pa, mga in her 20s. Nagda-dialysis siya, tinanong ko kung anong plano niya. May plano ba siya magpa-transplant? Wala daw kasi mahal ang transplant. So resigned na siya na forever, ganun ang mangyayari sa kanyang buhay. Pupunta siya sa center 3 times a week, 4 hours each time, at magdadialysis. So, pinag-aralan ko ang isang klaseng dialysis na tinatawag na peritoneal dialysis or PD. Nagbasa ako tungkol dito, kinausap ko ang doktor at 2 PD nurse advocate tungkol dito. Nalaman ko na pwede itong gawin sa bahay or sa opisina o sa clinic sa eskwelahan, basta malinis ang environment. Nalaman ko na pwedeng ako mismo ang pwedeng gumawa, although yung anak ko, trained din para dito. Nalaman ko din na mas close to normal ang magiging buhay ko kung gagawin ko ito. Sabi ng website ng National Kidney and Transplant Institute or NKTI, meron tayong natural na filter sa ating abdominal cavity at ito ang naglilinis ng ating katawan. So na-realize ko, this is God-given. Dahil natural ito sa katawan natin. Eh bakit hindi natin to i-take advantage? Andiyan na nga, binigay na nga ng Diyos. Bakit hindi pa natin to gagamitin, yung peritoneal dialysis na to? So paano ba to? Sa PD, nilagyan ng catheter ang aking tiyan or abdominal cavity dun sa may bandang gilid ng malapit sa pusod. Okay? And through the catheter, naglalagay ako ng fluid na tinatawag na dialysate. Ito ay parang dextrose. Pero syempre, hindi dextrose. Hindi naman pwedeng miski ano lang. You really have to get that dialysate. At may iba-ibang klaseng strength ito. Depende sa ipe-prescribe ng doktor. Dito sa dialysate na to, habang nandun siya sa loob ng abdominal cavity, dito napupunta yung mga toxin na galing sa katawan. Ito sana yung urine. Kaya lang, since wala nang urine na pinaproduce yung body, dito siya napupunta. Okay? So, 4 to 5 hours, nandun lang ito sa loob ng abdomen. After 5 hours, i-drain ko ito through the catheter. And then, it will take only about half hour. And then, mag-i-infuse or maglalagay ako ng bagong dialysate sa loob ng abdominal cavity, which will be good for another 45 hours. So yung process na tinatawag na exchange, meaning yung pag-drain nung dialysate na nandun na yung mga toxin, together with the infusion of the new dialysate na malinis, all that will take about 40 minutes only. So even if you do it for 4 times a day, you can still go about your own job, your own daily routine. So ginagawa ko to sa bahay, I can do my work normally, mas konti ang fluid restrictions kasi 4 na beses nililinis ang katawan. And walang blood na nilalabas, walang needles involved. It was painless, it was very easy. In fact, dahil uso na ang online classes at hearings noong 2021, nakakakondak ako ng klase ko sa law school online at nag-attend ako ng video conference hearing sa court even when I was doing peritoneal dialysis. So sinasabi ng mga ibang tao, katulad may nakausap akong nurse, sabi hindi daw okay ang PD kasi madaling magka-infection. Hindi ho yun totoo. It's really not true. In fact, doon nga ako nagkaroon ng infection sa dialysis center. Kaya lumipat ako sa hospital. Paano ko nalaman na may infection? Siyempre, may laboratory test. Nakakakita sila ng mga bacteria. Bukod doon,
Nagkakaroon ako ng chills after a couple of hours. At yun ang sign ng bacterial infection. Kaya kung may kakilala kayong nagdadialysis tapos nag-chills, ang gagawin nila, papainumin lang ng paracetamol or i-inject ng paracetamol through IV. Magtanong kayo sa ibang doktor kasi may infection na nangyayari. At least, that is based on my personal experience. Basta sa PD, tulad ng ibang medical procedure, kami nyo lang ang dapat gawin, ang tamang protocol. Maging malinis at maayos sa lahat. So dahil nga sa PD, nakapag-outing ako for the first time. Kasama ko yung mga anak ko. Sa kotse ako ng PD, nag-dialysis. Doon sa outing namin sa Airbnb, doon ako nag-dialysis. So nagkaroon ako ng freedom, nagkaroon ako ng independence. Hindi ko naramdaman yung panghihina. Wala akong fluid restriction ng 1 liter a day. May regular check-up ako sa doctor once a month. Pero hindi na kailangan pumunta sa dialysis center 3 times a week. Sa bahay na lang. At kung PhilHealth member ka bilang patient, libre ang dialysis solution. Halos lahat sa isang buwan. Almost all of it is free. Okay? So, hindi ako nagkaroon ng problem sa PD and I will encourage kidney patients to study it, to consider it. Doctors and caregivers seldom mention PD to their patients. Some nurses, yung nakausap ko, kinu-question pa nga ako, bakit mo gusto bang PD? Parang galit. And then sabi ko sa kanya, pinag-aralan ko to. Sabi, hindi mo ba alam? Nakakos yan ng infection. Sabi ko, gagawin ko lang ang dapat gawin para ma-avoid ang infection. Isipin mo, hindi pa nga ako nag-uumpisa ng PD nung time na yon na inaaway ako nung nurse na hindi ko alam kung bakit siya ganon. Anyway, hindi yun lahat ng nurse, isa lang naman. Kaya nung nagtaka ako, dun sa reaction niya, ba't ayaw niya ako mag-PD? So, if there is any infection, it is something that can be addressed. Hindi naman yun magiging matter of life or death. Lalo na kung maingat ang pasyente na sundin lang yung mga normal protocol tungkol sa pagiging malinis at maayos. The best advantage I had with PD is it gave me back my life. It gave me back my independence. It gave me back my freedom. So, if you want to know more about the procedure, PD, there are several reliable websites on the internet, including the National Kidney and Transplant Institute, yung NKTI. O kaya yung sa Mayo Clinic. Tingin kayo sa YouTube. May makikita ka pinapakita mismo yung procedure, paano itong ginagawa. O kung gusto nyo, i-message nyo ako dito para masagot ko yung mga tanong ninyo tungkol sa PD based on my personal experience. Okay, so hanggang dito na muna tayo. Sa part 3 ng ating series, and that will be the last part, ikukwento ko sa inyo ang tungkol sa kidney transplant. As usual, I would like to end my video with my favorite Bible verse, Micah chapter 6 verse 8, do justice, love kindness, and walk humbly with God. Ito si Attorney Chato Alivas ng Easy Law Online. I will be seeing you next time.